Amen, amen. Good evening po sa ating lahat. Ayan, sige po, pwede po ba tayong tumayong lahat? Amen, ayan. Dahil total second night na, baka hindi nyo pa po kilala yung mga uma-attend. O magbatian naman po tayo sa bawat isa ng at least 5 people and say, maligayang Pasko, ang gwapo at ang ganda mo. Opo, mag-ikot-ikot po tayo. Yan. Sa mga nasa online, comment down below, maligayang Pasko. Ayan. Anyways, sige po, makakaupo na po tayo para nag-aabang po ata po kayo ng, ng pulang sobre doon sa mga bumati po sa inyo. Amen. Alright, and it's the second night of our simbang gabi. Sino po dito? Nandito siya kahapon? Okay, ayan. Pag nakompleto niya daw po, wala lang po, makompleto nyo lang. Amen. Ayan. So sino po dito familiar kayo doon sa bagong station ID ng ABS? Ayan. Alam niyo po ba yung kanta na 'yon? Ano ba yung title noon? Pasko ang pinakamagandang kwento. Ayan. Okay. Baka kasi po ang alam niyo po yung kampana. Baka gusto niyo po ng sample. Wag na po, baka po hindi po kayo umattend bukas. Okay? Ayan, and I certainly agree dahil nga po, Christmas is all about the story of our Savior. Amen. And it's all about Jesus Christ. At ang pinakamaganda nga naman talaga ito dahil ito ay tungkol sa pinakamatinding Diyos. Amen? But tonight, okay, Merry Christmas. Sabi nga po na ulit, Merry Christmas. Pero aminin po natin, hindi lahat isi-celebrate po ito ng Merry. Some people will not celebrate this season na masaya. Okay? But behind every celebration, there's a story of sadness. There's a story of testing, a story of pain, and many more. Okay? It's a story that we don't share to anyone at ito ay istorya na hindi po natin pinapakita sa lahat. Diba? Minsan kasi ang pangat, nag-Christmas party kayong lahat, tapos biglang, diba? Hindi mo maipakita na ipinagdadaanan ka. Pero nasa Christmas party ka, masaya ka kasi nanalo ka sa raffle, diba? Masaya ka eh. At gaya po sa bawat pelikula at kahit anong palabas, may tinatawag po tayong behind the scenes or in short, BTS. Hindi po ito yung BTS na yung mga K-pop lover. Okay? Ang istorya ng Pasko ay ganyan din po. Okay? Pinakamagandang istorya, pero sa likod po nito ay may mga behind the scenes din. At ang maganda, hindi po itinago ito ng Bible sa atin, pero ikunento po sa atin upang bigyan po tayo ng pinakamagagandang aral sa buhay. Are you excited? Okay? Kaya naman po tonight, samahan niyo po ako sa ating pag-uusapan sa second night ng ating simbang gabi entitled The BTS of Christmas or The Behind the Scenes of Christmas. Can we all say Amen? Okay, ang main text po natin ay makikita po sa chapter 2 ng Book of Luke. Okay? At ikunento po dito sa chapter 2 ang birth ni Jesus Christ. Pero bago ang lahat, alam niyo po ba, did you know? Can you all say, did you know? Okay? That Luke is the only gospel writer that relates the events recorded to world history. Okay? So ang account po ng Book of Luke ay address sa mostly mga audience po niya ay mga Greek-speaking. Okay? At ang mga Grego po, very interested sila sa history. Especially yung political situation po nila. Kasi po nung time nila, ang nagre-reign po sa kanila ay ang mga Roman Empire. Alright? At naalala nyo po, pinag-usapan po natin nung Sunday, ang kanila pong emperor ay si Augustus Caesar. Tama po ba? Ay, nakinig sila nung Sunday. Ayos, pastor pa, nakinig sila. Okay? Ayan. So, aside from a doctor and an apostle, Luke could be considered a historian. So, ikaw na talaga, Luke, Lodi. Diba? Lodi na talaga kita. Sobra na yan. Ginalingan masyado. Alright?
At kaya naman po dito sa chapter na ito, alamin po natin ang behind the scenes sa Christmas na itinuturing po na pinakamagandang kwento. Alright? So pag-usapan natin, ano ba ang number one, the BTS of Christmas? Number one po, actually alam na alam po natin to kasi pinag-usapan din to ng Sunday. May clue po tayo. Number one is the census. In Luke chapter 2 verse 1 to 5, okay, samahan nyo naman po ako magbasa. Sabi po dyan, at that time, the Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. This was the first census taken when Quirinius was governor of Syria. Again, nabanggit nung Sunday, it's the first census. And all returned to their own ancestral towns to register for this census. Next verse, okay, basahin po natin na malakas. 1, 2, 3, go. And because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee, and he took with him Mary, to whom he was engaged, who was now expecting a child. Okay? Again, sabi ko nung Sunday, nasabi po ito na nagkaroon ng first ever census conducted by the Roman Emperor under Syria's governor Quirinius. Pero bakit nga ba kailangan pa ng census? Bakit pa kailangan ng census? Okay? Ang dahilan po, it is for them to be counted so that it might know just how many people it had availed to tax. Para pala sa tax purposes. Okay, ay, hindi ko alam kung ang census pa natin yun ba ang ano purpose? Ano si Jackie? Nagsisensus yun. Ayan, mga di ba? Okay. Di ba, nagsisensus pa rin naman tayo hanggang ngayon. In fact po, kasi si Augustus Caesar, mahilig po siya magpa-census. Mahilig siyang magpa-tax, in short din. Okay? Bakit? Ang rason, ginagamit po ang tax para patakbuhin ang army. Ang Roman army, para mag-build ng mga kalsada at para po sa advantage ng Roman Empire. So yung mga Hudyo, whether they like it or not, wala silang choice, pero kailangan nilang mag-submit sa Roman government. In verse 3, makikita po natin doon, they need to return to their ancestral town. Kailangan bumalik ni Joseph, okay, sa kung saan siya pinanganak. Okay? At ang ancestral town po ng tatay ay saan? Sa Bethlehem. Can we all say Bethlehem? So imagine from Nazareth, nag-travel si Joseph at si Mary, no, from Nazareth to Bethlehem. And take note that distance from Bethlehem to Nazareth is more than 100 miles. Kapag ginugal map mo yan, mga 3 hours, makakarating ka na kung nakakotse ka. Pero pambihira nung panahon nila, anong pinakamabilis na the transportation? Camel, kabayo. Di ba, asno? Hindi naman pwedeng ipaharurot ni Joseph habang nakasakay si Mary. Buntis, makukunan. So imagine, ang travel time maximum na ang 1 day. And it's more than 24 hours or maybe more. So nai-imagine nyo pa, napaka-inconvenient to sa pamilya. Kasi syempre, pambihira naman kasi may pa-census pa eh. Kailangan pa naming bumiyahe. Okay, pero wala silang choice. Kailangan nilang mag-submit sa Roman government. But through the census, alam nyo po, Caesar was unwittingly helping to set an ancient prophecy into motion. Remember Micah chapter 5 verse 2 to 5, lagi natin itong pinag-aaralan pa for the past Sundays. But you, O Bethlehem Ephrathah, sabi dyan, are only a small village among all the people of Judah, yet a ruler of Israel, whose origins are in the distant past, will come from you on my behalf. So may babalik daw. Okay? The people of Israel will be abandoned to their enemies until the woman in labor gives birth. Sige, basahin po natin yung last sentence. That at last, meant for evil, God will use it for good. Amen.
Kaya kahit malayo ang lakbayin, kahit mahirap at inconvenient para kila Mary na bumiyahe, they still submit kasi alam nila, after all of these sacrifices, a Savior will be born. Kaya ano pong lesson dito? Kung magpapasko po kayo ngayon at nasa gitna pa rin po kayo ng matinding pagsubok, sino po dito Paskong Pasko pero may pagsubok pa rin? Ako lang po. Kayo po, wala po kayong pagsubok. Taas niyo naman po yung kamay ko para naman po. Kala ko po perfect na po kayo eh. Di ba? Kala ko na lang testing sa buhay eh. Di ba? Paskong Pasko, nasa matindi kang lakbayin, kapatid. Gusto kong sabihin sa'yo, sige lang, magpatuloy ka lang. Sino po ba nagsabi na pag Pasko ay dapat hindi ka na nahihirapan at nagsasakripisyo? Diba? Kapatid, yan ang totoong essence ng Christmas. It's the hardship and sacrifices that makes your Christmas meaningful. Bakit? Kasi pinapakita lang po nito na dapat may i-look forward ka and that is the reward of a Savior. Amen. Kaya po sa Paskong ito, ang greatest gift mo ay pagsama ni Jesus sa lahat ng pagsubok at lakbayin mo. Tandaan mo, may Jesus na sasamahan ka sa hirap at sa ginhawa. Okay, may Jesus na sasamahan ka sa hamon man or sa hamon ng buhay. Amen. Di ba? Pambira, nagpe-pray ka, Lord, sana may sa Pasko hamon. Pero pambira, Lord, bakit naman hamon ng buhay pa rin? Lord, nagpe-pray ako ng keso de bola, pero Lord, binola-bola lang ako. Amen. Okay. Kapatid, alam ko mahirap, pero huwag kang mag-alala. Noong unang Pasko, may paghihirap din na naranasan si Joseph at Mary. The hardships you're experiencing right now is a preparation from the Lord to fulfill His promise in your life. Parte po yan ng divine providence niya. At minsan po kasi akala natin pag nasa gitna po tayo ng pagsubok, feeling natin nananalo na naman yung kaaway sa buhay ko. Bagsak na naman ako. Alam niyo po, wag niyo pong isipin na nagtatagumpay ang kaaway sa buhay mo dahil nahihirapan ka ngayon. Tandaan mo, God will use that for the greater purpose. Amen. Kaya ako say, Amen. Okay, so that's number 1 BTS of Christmas, yung census. Pangalawa po, punta po tayo sa pangalawang BTS ng Christmas, and that is the manger. Can we all say the manger? Okay, ang gulo ng Google, laging pinipilit yung manager, hindi nga manger. Ano ba? Akala walang word na manger. Anyway, Luke chapter 2 verse 5 to 7, sabi po dyan, He took with him Mary to whom he was engaged, who was now expecting a child. And while they were there, the time came for her baby to be born. She gave birth to her firstborn son. She wrapped him snugly in strips of cloth. Basahin mo natin naka-underline, and laid him in a manger because there was no lodging available for them. So malapit na manganak si Mary. At ang dami po, nung time kasi nito, again, nagkaroon ng census, so posible nagkaroon ng maraming balikbayan. So nagsibalikan po ang mga tao sa Bethlehem for the census, kaya maaaring ang dahilan bakit walang matuluyan. Kasi sabi po dyan, there was no lodging available for them. In other version, there was no room for them in the inn. In short, fully booked. Oo, peak season din, fully booked. Nakikisabay sila pala noong unang panahon pa lang, fully booked na. Kaya dapat pala maagang nagpabook si Joseph and Mary, no? Kaya po anong nangyari? Walang choice. No, walang choice yung mag-asawa, kundi sa manger siya ipanganak. Ang manger po, ang Greek niyan ay fatne, which means a crib and a manger stall. At yung manger po, na tinutukoy dito sa time nila, maganda po, bumalik po tayo sa panahon nila para mas ma-appreciate po natin. Okay? Hindi po ito yung manger na nakikita po natin sa mga display. Diba na parang kubo lang, nakalagay siya sa kahoy na may dayami. Mas worse pa po. Okay? Ang ancient stables po noon, pakita po natin, ay sa loob po ng mga kuweba. Okay?
At ang manger nila or sabsaban, dito po sa picture makikita natin, nakakarve po yan sa mga bato or minsan rock walls. Matigas! Na-imagine niyo po ba yung mga baby niyo, ilalagay niyo dyan? Sa mga nanay. Di ba? Dyan? Di ba? Dyan talaga? Di ba? Malayo po ito sa mga nakikita niyo po sa Christmas cards. Hindi po, wala pong nativity scene talaga, hindi po totoo yun. Di ba? Yung ang liwanag, makulay, may mga cute na hayop. Yung cute. May mga kasama pala si Jesus na mga sheep, di ba? Ang cute naman. Di ba? Kayo nga, dyan talaga siya pinanganak. Di ba? Alam niyo po, nung time po na yun, the surroundings where Jesus was born was dingy, dark, and dirty. O, gawin nating mas brutal sa Tagalog, mabaho, madilim, at madumi. Diba? Eh, mga nanay ngayon, mga konting mag-alcohol ka, anak. Diba? Very protective. Pero alam niyo po, doon pinanganak si Jesus Christ. Okay? Kaya nga po, ang layo po ito sa ine-expect ng mga tao noon. Darating ang Mesaya, ipapanganak dyan. Kasi ang alam nila, yung mga time nila, yung Roman gods, nakatira sa mga templo. Pero yung sinasabi nilang King of Kings, diyan talaga pinanganak. Hari ba talaga yun? Ito yung time na yung expectation versus reality. Diba, yung mga kabataan. So, anong lesson natin dito? Ang totoong story po ng Pasko ay hindi lang po ito patungkol sa puro acceptance, accepting gifts, receiving gifts, but it's also the story of rejection. Si Mary and Joseph, ilang beses na-reject, walang matuluyan. Medyo malapit ng mga anak, gabi-gabi naghahan matutuluyan, and then no, fully booked na kami. Sino po dito, marami siyang naranasang rejections. Diba, December na, rejected pa rin. Baya, walang Christmas bonus. Rejected. Diba? Rejected proposal, rejected projects, rejected ka ng friends mo, rejected ka ng family mo, rejected ka ng disciple mo. Pinagpipray mo na nung January, December, wala pa rin talaga. Di pa rin nakabalik. Diba? Nireject ka ng crush mo. Yan. Sa online, baka may nireject ng crush. Tag mo na. De joke lang po. Okay? Huwag kang mag-alala kasi nung Pasko, may story din ng rejection. Nung Pasko, may na-reject din. Okay? Kaya huwag ka rin mag-alala. Yung reason of Christmas din, si Jesus, ay katakot-takot din na rejections ang naranasan niya. In fact, kapapanganak pa lang, rejected na. Bakit? Gustong ipapatay ni Herod. At di lang nang umpisa, marami pang rejections ang naranasan si Christ. And let me tell you, rejections are sometimes God's redirection for you to go back to the right way, and that is Jesus' way. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Baka kasi minsan, ang dami-dami mong gustong gawin. Namayang katabi mo, si Kaot, kamo nyo nga. Diba? Ang dami mong gustong gawin, naligaw ka tuloy. Kaya ngayon, simplihan mo lang sa Pasko, bumalik ka na kay Jesus kasi accepted ka. Kaya kita nyo po, si Mary and Joseph, kahit ang baho, ang dumi, ang dilim, nung lugar, sige lang, go lang. Bakit? Makinig po kayo sa akin, wala naman kasi sa lugar. Dahil hindi naman yun ang mahalaga. Yung ipapanganak yung mahalaga. Ayan, makinig po kayo sa akin ulit. Sa mga magse-celebrate po ng Pasko, okay lang po kung hindi makulay. Okay lang po kung hindi naman bongga. Okay lang po kung hindi maraming handa.
Hindi po, pero kailangan pa rin. Kailangan kompleto po yung prutas din sa New Year. Kailangan po may mahaba para mahaba daw po yung buhay. Huwag daw mag-ulam ng manok kasi magpipiraso-piras. Mga ganun. Okay lang po kahit wala talagang maihanda eh. Kasi makinig po kayo sa akin, ang unang Pasko ay simple lang. Hindi rin siya magarbo pero may dumating si Kristo. Kaya sa mga, okay? At saka po pag Christmas, huwag kang magtampo. Mga sabi mo, huwag ka nga magtampo. Sabi mo ulit, hindi naman ikaw ang may birthday. Tatampo tayo, wala akong natanggap na. Hindi mo nga kasi birthday. Sino nga bang pinanganak? Si Jesus. So kung may magtatampo, wala siyang natanggap, sino dapat? Si Jesus. Kasi bakit? Birthday niya eh. Tignan mo yung katabi mo, si Kaet. Sabi niyo ulit. Diba? Feeling birthday mo naman. Kung birthday mo naman 25, sige naman. Sige, pagbigyan naman kita. Pero wag magtampo. Amen. Okay, kasi yung unang Pasko, hindi rin naman sosyal at maraming pailaw. Wala ding silo-silo nung time nila. Kandi-kandila nga lang eh. Diba? So that's number 1, the manger. Pangatlo, Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, the city of David. Basahin po natin verse 12. And you will recognize him by the sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth lying in a manger. So makikita po natin sa chapter o sa verse na ito, ang unang sinabihan ng birth ni Christ ay hindi po ang mga wise men. Okay, sila pa yung pinag-usapan natin kahapon, di ba? Okay? Pero ang unang sinabihan po ng kapanganakan ng Panginoon, Hesukristo, ay ang mga shepherds. Kasi nung dumating po yung mga wise men, kaya kahapon, di ba, napag-aralan natin, ang tagal nilang hinanap. So pagkarating po nila doon kila Mary, medyo malaki na po si Jesus. Baka nasa 3 years old, 2 years old na siya. Malaki na. Pero ang una talagang naka-witness ng kapanganakan ng baby pa siya ay ang mga shepherds. So makikita natin, hindi unang ni-reveal ang birth ni Christ sa mga hari o nakatataas na mga tao. Pero sa mga simpleng tao na gaya ng mga shepherds. So sino nga ba yung mga shepherds? Para mas makita natin, sino nga ba sila sa panahon nila noon? Number 1, sila po ay may pinakamabahong trabaho. Naman. Siyempre, nagpapastol po sila ng mga sheep, 'di ba? Ng mga cattle. At ang mga shepherds po, they were not schooled by the law. In short, hindi po sila nakapag-aral. Kaya kawawa po, no, kapag ikaw ay isang shepherd, talagang ikaw ay may pinakamababang trabaho. Pangalawa, their work makes them unceremoniously clean. Kasi sabi ko nga kanina, they smell like sheep. Kumakapit ang amoy. Di ba? Pag may kilala nga kayo, nagpapastol sila, di ba naamoy mo rin naman? Sobrang amoy na yan, di ba? Di ba? Oo. At pangatlo, ang mga shepherds po, hindi sila reliable na maging witness sa korte. Bakit? Kasi nga, again, they were not schooled, hindi nakapag-aral, no? Ang bansag po sa kanila, mga ignorante. May kilala po ba kayo ignorante? Wala naman po. Oo, wala naman. 'Di ba? Ignorante, okay. At ito ang matindi, pang-apat, ang mga shepherds nung time nila, kilala silang magnanakaw. Bakit? Kasi po ang mga shepherds, pangit ang kanilang reputation kasi nagnanakawan po sila ng mga alaga ng kapwa nila shepherd. Agawan base, parang gano'n, di ba? Nakawan. Okay? So, but, ang tanong dito, why did God chose them as the first revelation of the Messiah's birth? Kasi kung mababang trabaho, di ba? Their work makes them unceremoniously clean, ignorante, magnanakaw. Bakit sila?
Di ba? Bakit yung marurumi, yung magnanakaw, walang magandang reputasyon, ang unang pinili ni Lord na makatanggap ng revelation about the birth of a Messiah? Tanong niyo sa akin, bakit? Simple lang. Because the Lord wanted to show that Jesus is for every people like you and me. Ipinanganak po si Kristo. Sige pa, palapakan mo natin si Christ. Ibig sabihin, pinapakita lang nito, ipinanganak po si Christ para sa mga simpleng tao. Para sa mga makasalanang tao. Yung mga taong hindi mapagkakatiwalaan, hindi yung katabi mo. Yung mga taong binansagang, di ba, sablay. At higit sa lahat yung mga binansagang makasalanan. So, ibig sabihin, pinapakita lang, gustong ipakita ng Diyos na may karabatang magmahal sa Panginoon kahit ang isang makasalanan at maruming tao. Diba? Kaya nga po, He was given the name Jesus. Because again, did you know? Sabi niyo ulit, did you know? Alam niyo po ba that Jesus was a common name in the first century for a Jewish male? So marami po nung time nila ang may pangalang Jesus. Tayo lang ngayon sa panahon natin, pa nagpangalan ka sa anak mo ng Jesus, parang, wow, Jesus. My son is Jesus. No, parang sasambahin na nila, diba? Pero nung time nila, normal lang po ang pangalang Jesus. Okay, it's a Hebrew name, no? Greek version for the name Joshua. Okay, Jehoshua and Jeshua. Okay? At nung time din po nila, no, bakit nga naman Jesus? Because the name stresses his humanity as Jesus the carpenter from Nazareth. Kaya nga po nung time nila, yung mga archaeologists, so naghukay po sila doon sa town, no, ay marami po silang nahukay na mga bangkay na may pangalang Jesus. No, around 71 Yeshuas were from the period of Jesus. So marami talaga. It's a common name. So talagang pinapakita, no, na si Christ ay para sa lahat. Okay? So the greatest gift you will unwrap this Christmas, kasi kahit hindi mo deserve siya bilang regalo, but God so loved the world, He gave His one and only Son. So sa Pasko, okay lang kung wala ka natanggap na regalo. Meron po ba wala pa rin? Kawawa ka naman. Joke lang. Diba? Kasi hindi nga naman dapat ikaw ang bigyan. Sa Pasko, makinig po kayo, ikaw ang dapat magbigay at yun ang ibigay mo ang buhay mo sa Lord. At kung ikaw, alam mo, sumasablay ka na naman. Sumasablay na naman tayo sa relationship natin kay Lord. Pasko na. Kung gaano kasing lamig ng panahon, baka nanlalamig na rin ang relasyon mo sa Lord. Gusto kong sabihin sa'yo, ang best gift mo sa Pasko ay yung restoration ng relationship mo sa Kanya. Kaya po sa Pasko, kahapon nga, di ba, sabi ni Pastora Jobel, anong ginawa ng mga wise men? They seek Christ. Kaya tayo rin po sa Pasko, kung alam mo, nanlalabo na kayo ni Lord, no? Mag-repent ka. Be purified, be renewed, and let Jesus Christ rule once again in your life. At alam niyo po, binigay si Christ sa atin para ipakita po sa atin na hindi po mahirap abutin ang Diyos. Oo, star siya ng Pasko, pero siya ang star na para sa bawat tao, ano man ang estado mo sa buhay. Kaya balikan po natin, ano po yung tatlong BTS ng Christmas? The behind the scenes of Christmas. Number 1 is the census. Pangalawa po, the manger. And last is the shepherds. Pwede mong palakpakan natin ulit si Lord. Sabi ko nga po sa inyo, ang season na to, it's a Merry Christmas, but not everyone will celebrate it merry. Amen. Tama ba? Sino po dito excited na kayo mag-celebrate ng Pasko? Naka-ready na po yung mga handa nyo. Hindi pa po, wala pa nga eh. Okay, some of you Pasko, pero bumabattle pa rin sa pagsubok. Some of you,
nag-struggle ka pa rin. 'Di ba? Paskong Pasko, rejected ka. 'Di ba? Paskong Pasko, may nagdadalamhati. Paskong Pasko, nasa ospital ka. 'Di ba? Paskong Pasko, maaaring gulong-gulo ka ngayon and you're not okay. Alam niyo po, ito yung mga eksena sa buhay mo ngayon, na sa likod ng masasaya at makukulay at ingay ng season na ito, yan ka ngayon. Gusto kong sabihin sa'yo, kapatid, huwag ka mag-alala kasi yung Pasko noon, hindi rin naman siya perpekto. Hindi rin siya magarbo, pero may nagsakripisyo. Noong unang Pasko, may naghihirap din, at noong unang Pasko, may magulo rin ang buhay. Kaya po ito ang dahilan bakit niregalo po sa atin si Jesus. Christmas may be the season of celebration and festivity, but it's a season of knowing the real reason why we have this kind of season, and that is Jesus. Wala na pong iba. May pagsubok at nahihirapan ka, Jesus is your hope. Nireject ka, si Jesus, willing na willing i-accept ka. Ang gulo na ng buhay mo, si Jesus kaya niyang ayusin ang buhay mo. Yan po ang Pasko. Amen. Huwag niyo pong hahayang ipagdiwang po ang Christmas na wala si Christ. Ang tunay na Pasko ay hindi po sa marangyang handa o mamahaling regalo, pero yung pagkakaroon po natin ng Kristo. Amen. Sige po, pwede po tayong tumayo lahat. And just bow down. Let's pray. Actually, I want to pray for two sets of people right now. Alright? At habang mamaya, maaring kanina nakikinig ka sa akin, iniisip mo, yan pala yung Pasko. Magulo. Diba? May na-reject. Pero hindi ako makarelate kasi hindi ko siya kilala. And if you are that person that you really want to know Christ in your life, gusto mo siyang makilala pa, gusto mo magkaroon ka ng relasyon sa Kanya, you know what? You can just raise your hands and we will pray for you. Come on, if you're that person, it's your first time, maybe you really don't know Jesus Christ, pumunta lang po ako dito, wala akong idea, pero habang pinapakinggan kita ate, nakaka-relate ako, gusto ko siyang makilala. You know, raise your hands to the Lord and let me pray for you. So oras na ito, pwede mo akong sundan sa isang panalangin. Sabi mo, Panginoong Diyos, inaamin ko po, ako po'y nagkasala. Ako po'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran. Pakalinisin niyo po ako. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Pagsisilbihan kita, papupurihan kita. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. And I want to minister to the second group of people, and right now, maybe you are that person na magpapasko pero grabe may testing pa rin ate. Magpapasko ate pero hindi ko magawang mag-celebrate kasi I am still in pain. Magpapasko ate pero parang ang layo ko na sa Lord. Hindi ko ma-celebrate kasi parang yung Christmas, parang wala na si Christ sa akin. You know what, right now, if you're that person, come on, just raise your hands. Because God is in the business still of restoration in our lives. And right now, Lord, here we are, Lord, I pray for my brothers and sisters in Christ. Kami man po ay minsang lumayo man sa'yo, pero ngayon sa oras na ito, muli po kaming bumabalik sa'yo. Lord, here we are running back in the arms of our Father. Here we are running back to the arms of our Savior, Jesus Christ. And right now, God is telling you, anak, no more condemnation. You are purified and white as snow. Kung nakakaramdam ka ng condemnation sa oras na to, right now, come on, claim that
Forgiveness from the Lord. Claim that purification from the Lord. At ang pinaka-greatest gift na magagawa mo sa Kanya ay muling isurrender mo ang buhay mo sa Kanya. At mahalin mo siya ulit, pagsilbihan mo siya ulit. Lord, thank you. Thank you for what you have done tonight. Marami pong salamat dahil nga naman, hindi po ito patungkol sa amin. Ang Pasko ay patungkol sa iyo. Kaya Panginoon, marami pong salamat sa kabila man ng pagsubok, ng testing, ng kaguluhan. We have still reasons to celebrate because the greatest hope that we have is Jesus. Lord, we love you. We honor you. In Jesus' name we pray. Lahat po na anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na